Good afternoon everyone. Kamusta po kayo mga kababayan? Ang pag-usapan po natin ngayon ay itong kampanya ni Marcos at patuloy na consistent sa kanyang mga survey, lalo na sa resulta ng Pulse Asia at itong Publicus Asia Incorporated na consistent po ang kanyang result sa kanyang mga survey. At yan po yung pag-usapan natin. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ay mag-subscribe muna itong ating mga kababayan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Money TV Komentaryo. Yan po yung ating YouTube channel. At kagaya nga po ng ating pinag-usapan, na ito pong kampanya ni Marcos ay patuloy na nariyan ngayon sa probinsya ng Leyte at kahapon po ay nasa probinsya ng Samar at Biliran. At nakita po natin na dinudumog po siya ng maraming taga-suporta. At ngayon po na araw na ito ay dyan sa Tacloban kaya ng umaga at ngayong tanghali po ay dyan sa Ormoc. So nagpakita ang lakas ng Ormoqueño at taga-Tacloban ng suporta ni Marcos sapagkat ang lugar ng Tacloban, Samar, itong Biliran, Ormoc, at yan po ay talagang kilala yan na baluarte ng Marcos. So yan po yung nakita natin. Pero sa survey na lumalabas mga kababayan na kung saan ay na bali bumaba ng 5 points si Marcos doon sa Pulse Asia survey ay hindi po kawalan sa survey ni Marcos yun. Is kasi nga po katulad ng ating ulit-ulit na sinasabi, nakabase lang po yan doon sa mga respondents na natanong. Nagkataon lang siguro na siyempre yung tinatanong hindi talaga kumbinsido sa kanilang survey. Kaya nga po ay hindi po kawalan yun. Alam niyo po kung bakit. Kasi nga, na kung saan ang eleksyon ay palapit ng palapit, na eksakto na po ngayon na isang buwan sapagkat Abril 9 po ngayon at Mayo 9 yung eleksyon. Kaya eksakto po, isarado isang buwan. At bukas mag-umpisa yung magbabawas ng araw sa isang buwan, mga kababayan. Ito nga pong nangyari na habang palapit na po ang eleksyon at si Marcos ay patuloy na consistent sa kanyang survey. Kahit pa man nabawasan ng 5 points, ay hindi po kawalan yan. Tulad ng aking sinasabi na ang pagpatuloy ng pangunguna ni Marcos dyan sa survey ay hindi na mapipigilan yan sapagkat malaki ang masyado na ang kalamangan. Sang-ayon nga po sa mga dalubhasa dyan sa mga profesor ng UP ay nagsasabi na mahirap na habulin itong lead ni Marcos sapagkat ipagpalagay natin sa 32% na lang. Yung 32% po mga kababayan ay or kahit 35 or 32%, sa 32% na lang tayo ay umaabot po yan ng 20 o 19 million 500 votes. Yan po yung actual na bilang yan sa boto. So napakalaki pong agwat. Kaya itong pagpalagay natin na 35 million ay umaabot po ang boto na makukuha ni Marcos dyan na mga siyempre mga 23 to 24,000
million votes, mga kababayan. Kasi sa 32% na lang, yung 19 million 500 votes ay napakalaki na po yan. Kaya nga po ang sinasabi ng mga dalubhasa na mahirap ang habulin yan si Marcos. Kaya dito, patuloy na kampanya ni Marcos ngayon na ang pwersa dyan sa Samar, Biliran at Liti, Tacloban, Ormoc sa araw natin ngayon ay talaga namang napakaraming tao, mga kababayan. So ang survey, hindi po ito talaga siya accurate tulad po sa aktual na eleksyon. Pero nakakakuha po tayo ng mga punto rito na kung saan sang-ayon sa history ng mga presidente na tumakbo na nanguna sa survey ay nananalo po talaga. Tulad ni Pangulong Duterte. Bagamat hindi siya nakaabot ng majority ratings, hindi siya majority president. Mayroon lamang 37%. Nakuha niya tulad ni Irap at si Pinoy. Pero sila po ay totoong nananalo sang ayon batay doon sa mga survey. Kaya mga kababayan, lalo na itong 1 month na lang na mag-i-eleksyon na. Hindi po mababago yan eh. Oh? At hindi mababago yan. Ang style, lalo na kung ang style ng kampanya ng opposition, sa ngayon ay hindi po talaga nababago. Habang nangangampanya sila, ay ang kampanya nila ay puro paninira. Paano po makahabol ang opposition yan? Kung kanyang uri ng style ng kampanya. Ayaw po ng tao yan na magsisiraan. Bago na po ang karakter ng mga Pilipino ngayon. Ika nga, matured na sa politika ang mga Pilipino. Ayaw na nila yung unang negative campaigning katulad ng unang panahon na siraan. Ang hinahanap po ngayon ng mga Pilipino ay itong pagkakaisa sa lahat ng Pilipino sa ating bansa para makausad na yung ating bansa. Yun po yung mahalaga noon. Dapat, para sa mga opposition, ay dapat ipinaliwanag nila ito. Ay hindi eh. Ang ipinaliwanag nila ay ill-gotten wealth, human rights violation, at ano pa dyan, ill-gotten wealth. Wala na po yan, hindi na po yan issue yan ngayon. At kailanman yung mga akusasyon na yan hindi po napapatunayan sa korte, lalo na dyan sa ill-gotten wealth. Yan po yung isa sa mga dahilan dyan. At hindi katulad sa mga estilo ng campaign ni Marcos na ito talagang kanyang plataforma ang ipinapaliwanag sa tao. Una na dyan, yung unity, pagkakaisa. Sino ba naman ng tao ayaw ng pagkakaisa? Yung kalaban niya o hindi niya hindi makamarcos noon, inalok niyang sumama sa kanya. At katunayan nga po sa kanyang unity team ngayon ay mayroong mga anti-Marcos dyan marami. Pero bakit? Napagkaisa niya sapagkat inanyayahan niyang sumama. Di pa napagaganda yung ganun? Hindi yung kalaban mo sa politika, sisiraan mo. Kaya yan po yung dahilan ng oposisyon na lalo nagpapabigat sa kanilang kampanya para po silang nagpapasan ng mabigat na pasanin. Una dyan,
Yun nga po sinasabi nating yung nagpapabigat sa kanila yung paninira. Pangalawa ay itong pagiging pag-alyansya nila dyan sa CPP, dyan sa CPP, NPA, NDF, na kung saan ayaw na ayaw po ng mga Pilipino yan, yung mga komunista, sapagkat yan po sila ay mga tinaguriang terorista sa ating bayan, mga kababayan. Kaya yan po yung kaibahan yan. Kaya kung ating talagang unawain itong kilusan o galawan ngayon sa kampanya, mga kababayan, ay talagang sa aking opinion lang, sa aking palagay lang opinion, hindi na talaga siya makahabol kay Marcos, mga kababayan. Maliban na lamang kung si Marcos ay hindi na makakadagdag ng puntos sa survey o bababa ang kanyang survey. Halimbawa, kung bababa ang survey ni Marcos tulad ng nabanggit ng mga dalubhasa na maliban na kung bababa si Marcos ng 16%, ang pumapangalawang katulad ni Lini ay pwede siyang makalapit, pwedeng makadikit, pero malabo pong maka-overtake o makahabol. Pwede niyang madikitan si Marcos, mabubuntutan, pero hindi niya pwedeng malamangan. Yan po yung nakikita ko dyan, mga kababayan. Maliban na lamang ang pangalawa kung dayain nila ito. Pero malabo po ang dayaan, sapagkat una, ang kumilik ayaw ng dayaan. Ang Pangulong Duterte ayaw ng dayaan. At ang taong bayan ngayon ayaw ng dayaan, at iyan ay binabantayan ngayon. So yan po yun. At huwag na huwag nilang gawin yan, sapagkat yan ay hindi po nakakabuti. Para tayong naghahasik ng kaguluhan yan sa ating bayan, na sa halip na pagkakaisahin ni Marcos ang ating bayan, ay kung ganyan ang gagawin, wala pong kwenta ang ating eleksyon. Yun po yun. Kaya ang kampanya ng mga oposisyon ay puro paninira. Isa na dyan yung mga dahilan sa paninira nila, yung estate taxes daw po ng mga Marcos. Wala naman, ba't ngayon lang lumabas yan? Lumalabas lang yan dahil tumatakbo si Marcos ng pagkapangulo at leading sa mga survey. Noon wala pang eleksyon, bakit hindi inilabas kung totoo? Kaya yan po yung dahilan na isa sa mga problema ng oposisyon, baka hindi nila naintindihan yan. Yung paninira. Hindi katulad sa kampanya ni BBM at Inday Sara Tandem, ay pinagkaisan niya yung mga tao, mga Pilipino, para sa kauunlad ng ating bayan. Ang ating bayan ay sawa na po dyan sa mga problemang ganyan. Paulit-ulit na lang nangyayari sa atin. At dahil ang mga oposisyon ay hirap na sa kanilang kampanya, at sinasabi na nga ng mga dalubhasa na sa politika lang yan. Dahil nga dyan sa politika,
ay nakakapag-isip sila ng hindi mabuting ginagawa at dahil po sa kasakiman, sa kapangyarihan. Yan po yung uh, mga dapat na maunawaan. No? At dito sa lamang ni Marcos, tulad ng ating sinasabi, na yan po ay suntok na sa buwan nga ng makahabol. Wala na po, hindi na po makahabol sapagkat yung isang buwan mula ngayon ay mahirap na po yan. Patapos na po yung kampanya. At hindi makapapayag ang taong bayan na magkaroon po ng dayaan. Yan po yung tatandaan natin. At majority sa mga Pilipino hindi papayag. Kaya nga, dapat maunawaan ito ng mga posisyon na huwag na sila maghasik ng lagim na ano pa man ang kailang isipin sa pagdating ng eleksyon para lamang sila ay magwagi. Hindi na po yan ngayon. Malabo na po yan. Kaya ang kampanya ngayon ni BBM sa Samar, Biliran, kahapon sa Samar po, Biliran, kahapon, Tacloban kayo ng umaga sa Ormoc, ay dinumog sila ng maraming taga-suporta ni Marcos. Maraming tao. Ibig sabihin na hudyat lamang ng tiyak na ang pagkapanalo ni Marcos. Wala na pong iba at akong nakikita dyan na pananaw dyan sa galawan ngayon ng mga Marcos dahil sa consistent ang kanyang lead. Yan po yun. Kung ganun, dapat tayong matuto. Dapat nating tanggapin ang katotohanan. Kung sino man ang magwagi sa darating na eleksyon, ay susuportahan natin para sa ikauunlad ng ating bayan. Kung ang ating minamahal na bayan ay hindi naman siya talaga minamahal, lalo na dyan sa grupo ng oposisyon, ay wala pong silbi yung inyong motibo kung bakit kayo tumakbo sa pagkapangulo. Wala kayong karapatan na makibahagi sa lipunang ito. Dapat ang totoong nagmahal sa kanyang bayan ay ipakita niya marunong siya tumanggap ng pagkatalo, marunong siyang magpakumbaba sapagkat yan po ay eleksyon. Binigyan natin ng kalayaan ang ating mamamayan na pumili sa kanilang gusto na magiging pangulo sa ating bansa. Kaya kung ayaw nating magpasakop sa ating pamahalaan, ay bakit pa tayo tumakbo? Diba? Dapat wag na tayo tumakbo. Yan po yung problema. Kaya dito mga kabayan, itong kampanya ni Marcos na naunawaan ng taong bayan kung ano talaga yung adikain niya, yan po ang isa sa mga bagay na nakakabuti sa ating bayan. Hindi yung kampanya ka na puro lang paninira. Hindi po maganda yan. Wala pong may bubunga ng mabuti sa ating bayan. Paulit-ulit na lang tayo. Ito yung panahon na pagbibigyan natin si Marcos na maiangat muli ang ating bayan mula sa mga mapanirang
uh, kasaysayan ng ating bansa. Pansamantala mga kababayan ay yan lang muna ang ating updates ngayon hanggang sa susunod po natin na video. At maraming salamat sa inyong panonood at naway God bless all.